muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin muna natin ang mga katabi natin ulit. Good morning. At tayo po ay nasa ikatlong linggo sa karaniwang panahon. Ilang araw pa lang ang nakakalipas, ipinagdiwang ng mga Pilipino ang ating dakilang debosyon sa Poong Jesus Nazareno. At ngayon naman, isa pang mahalaga, matandang debosyon nating mga Pilipino ang ipinagdiriwang natin, ang kabataan, ang pagiging sanggol ng ating Pong Jesus Nazareno, ang Santo Niño. Palakpakan natin ang Batang Jesus, ang Santo Niño. Sabi nga, Pit Senyor, ang buong Pilipinas ay nagdiriwang ngayon ng biyaya ng Batang Jesus, ang Santo Niño. Kasabay ng pagbabalik parangal, pasasalamat natin sa pagdating ng sanggol ng Batang Jesus. Mga kapatid, sa misang ito ngayong linggo, inaanyayahan ko po kayo, batiin, pasalamatan natin ang biyaya ng mga bata at kabataan sa ating pamilya, sa ating simbahan, sa ating lipunan. Happy Fiesta sa mga bata. Palakpakan natin ang biyaya ng mga bata at kabataan sa ating pamilya. No, naalala ko, alam mo ninyo, nung isang araw hanggang ngayon, 3 araw, ginaganap ang Philippine Conference on New Evangelization sa UST. PCNE, ika-10 taon na ng pagdiriwang na ito. Meron po nung unang araw, panauhing pandangal mula pa sa Vatican, sa Rome, si Cardinal Mario Grech. Ang ganda ng sinabi niya, pinupuri niya ang simbahan sa Asia. Kasama tayo doon. Pero may mahalaga siyang paalala. Ang sabi ng kardinal mula sa Roma, ingatan, alagaan, pakinggan ninyo ang iyak, hindi lamang ng kalikasan, hindi lamang ng mahihirap, kundi pakinggan ninyo ang tinig ng mga bata at kabataan. Alagaan ninyo sila. Ingatan ninyo sila. Meron tayong kasabihan sa ating eskwela, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Ganon din sa simbahan. Ako po ay dating miyembro ng Parish Youth Ministry, elementary, high school. Ngayong pari na ako, mas naunawaan ko na, sabi ko sa kanila, alam mo yung mga kabataan na yan, madali namang kausap yan. Pagbuhatin mo yan, paglinisin mo yan, utusan mo yan, susunod yan. Isa lang ang wag mong gagawin sa kanila. Wag mong gugutumin yan. Lalayasan ka yan. Hindi ka na babalikan yan. Ako po ay naging miyembro rin ng grupo ng kabataan. Simple lang naman ang hinahanap ng isang bata. Ang atensyon, suporta ng matatanda. Kung paano mahalaga ang buhay ng tao, biyaya sa mundo ang bawat batang isinisilang sa mundo. Katulad ng sinasabi ni Propeta Isaías sa ating unang pagbasa, ano yung kanyang pangitain? Isisilang sa mundong ito ang sanggol na magbibigay ng liwanag at pag-ibig sa bayan na matagal nang pinahihirapan ng kasalanan, ng kadiliman. At ang tinutukoy niya dito ay ang sanggol na si Jesus, na siyang magiging simula ng pag-asa ng mga taong matagal nang naghihirap, matagal nang naliligaw. Kaya nga mga kapatid, pakinggan po ninyo ito. Malaki
ang pananagutan at kasalanan sa Diyos ng sino mang nag-iisip, nagbabalak, at gumagawa ng mga bagay na sisira at papatay sa buhay ng inosenteng bata. Mananagot tayo sa Diyos. Dahil pwedeng ang sinisira mo ay ang isang magandang kinabukasan na binibigay ng Diyos para sa mundong ito. Ang batang inaagawan mo ng buhay, ang batang sinisiraan mo ng buhay, ay pananagutan mo sa Diyos. Kaya naman, katulad ng kagalakan ni Pablo sa ating ikalawang pagbasa, katulad ng kanyang kagalakan sa mga taga-Efeso, dahil sa kanilang tama at magandang ginagawa, ito rin pakinggan mo. Asahan mong magbubunyi ang langit sa bawat batang binibigyan mo ng pagkakataong isilang sa mundo. Natutuwa ang Diyos sa mga taong kagaya mo na sumasagip, nagtuturo ng tama, nag-aalaga ng mabuti, at nagmamahal ng tapat sa mga bata, sa mga kabataan. Isang araw, gagantimpalaan ng Diyos ang pagmamahal mo sa mga batang ito. Habang may katapat namang parusa sa mga nagpapabaya, ng aabuso at nananakit sa mga bata. Pero mga kapatid, huwag nating kalilimutan na ang mga tinatawag ni Kristo sa ating ebanghelyo na maliliit ay hindi lamang mga bata, kundi ang mga kinakawawa, ang mga dukha, ang mga ibinababa. Kaya nung sabihin ni Kristo sa ating ebanghelyo, pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Dalhin ninyo sa akin ang mga dukha, ang mga may sakit, ang mga nagugutom, ang mga makasalanan. Noong binasbasan ni Kristo ang mga bata, ganon din ang ginawa niya sa mga minamaliit at kinakawawa. Kaya yung imbitasyon ni Kristo, dalhin niyo sa akin ang mga bata. Meron tayong pananagutan din sa Kanya na iligtas natin, tulungan natin ang mga mabababa, ang mga dukha, ang mga kinakawawa. Alam mo ninyo, nung Huwebes, nagbalik na ulit ang ating regular Thursday feeding program dito sa Quiapo, yung I-Thursday natin. Kaya lang medyo nagulat ako dahil nung December, umabot na sila sa 500. Aba, mukhang nilalamig pa dahil sa panahon natin. Nung Huwebes, 219 lang sila. Sabi ko, anong nangyari? Father, nahuli. Nagkahulihan. Bilang respeto sa mga otoridad, siguro ginagawa lang nila ang trabaho nila. Basta walang pisikalan sana. At naalala ko, may isang pari na nagsabi, Father Hans, hindi kaya sa ginagawa niyong yan, hinahayaan niyo lang maging tamad at tinuturuan niyo lang umasa ang mga palaboy na yan. Sa ngayon, oo. Kanino sila aasa? Sa simbahan. Kesa iasa nila ang buhay nila sa kasalanan. Kesa iasa nila ang buhay nila sa maling gawain, sa masamang bagay. Sana nga
maging maaasahan pa rin tayong simbahan ng mga taong wala pang kakayahan, ng mga taong napapabayaan, ng mga taong kinukulang. At wag ho kayo mag-alala, sa taon na ito, sa tulong ninyo, ibabalik natin ang kakayahan nilang makapaghanap buhay. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, ngayong kapistahan ng Batang Jesus Nazareno, ngayong piyesta ng Santo Niño, baunin natin ang paalala ni Kristo. Huwag natin biruin na hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos ang sinumang walang puso katulad ng isang bata. Hindi batang nagagalit kapag hindi kagad na pagbigyan. Hindi batang hindi nakikinig at sumusunod kapag pinagsasabihan. Matanda ka na, hindi ka na bata, pero wag mawawala sa iyo ang puso ng isang bata. Marunong maniwala, marunong magtiwala. Amen.